Ngayong unti-unti nang nararamdaman ng Pasko, mas nagpaparamdam na rin ang mga modus sa mga panloloko. Sa katunayan, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center naglabas ng 12 scams na dapat bantayan tuwing Kapaskuhan. Ang mga yan alamin sa sentro ng balita ni Rod Lagusan. Ngayong papalapit na ang holiday season, pinag-iingat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko sa iba't ibang uri ng scam lalo't may mga masasamang loob na sasamantalahin ito. Katuwang Scam Watch Pilipinas at Gogolok Philippines, sinulunsad nito ang Holiday Watch PH 2025 campaign na layong matulungan ng publiko na makaiwas sa top 12 scams of Christmas. Nanguna dito ang online shopping scam, fake delivery scam at call scam. Ayon sa CICC, mahalaga na malaman ito ng publiko para maiwasan na maging biktima. Mas madali na rin ayon sa CICC ang koordinasyon nito sa PNP Anti-Cybercrime Group at National Bureau of Investigation. In terms of law enforcement, I think mas fluent na yung coordination, mas open na lahat that we have the same goal. So talagang base sa utos at saka direktiba ng ating mahal na Pangulong, itong listahan na to, ongoing to, ito yung mga modus na nakikita natin all year round. Nagbabago lang yung priorities, for example, by the season. Base sa datos na ibinahagi ng Scamwatch Pilipinas, nasa 10,000 ang bilang ng mga reported case ng scam, kung saan mula rito pinakamalaki ang bilang ng non-delivery of goods o hindi mismo pag-deliver ng produkto na nasa 38%. Sunod dito ang impersonation na 12%, job scam na 11% at financial fraud na 10%. Dapat po sundin po natin yung contra-scam attitude. 4 lang po to. Yung unang-una, magdamot, wag po tayo mag-share ng mga personal information, hindi ba? Yung pangalawa, magduda, kapag let's say too good to be true na, mang-snub. Pag hindi po natin kakilala, wag na po natin siyang engage. Kasabay nito, binigyang diin niya ang kahalagahan na mag-report ang publiko sa 1326, ang National Anti-Scam Hotline. Paliwanag ni Gogolok Philippines Country Head and General Manager Mel Migrino, base ang top 12 scam sa consolidation ng mga datos na meron mula sa iba't ibang source. We did a survey. Nagkakaroon kasi ng survey yan, annual survey. So, based on the survey, the amount there is around 11,500. That is the average amount of being scammed. Magtatayo ngayong linggo ng local chapter dito sa bansang Global Anti-Scam Alliance na nakabase sa Netherlands kung saan magsisilbing vice chair ang Gogolok Philippines. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.